Ito na yung ating mga alaga mga ka-dreamers na mula sa mga kapitbahay. Yung mga binibigay para makapagsimula tayo. Yan. Shoutout po kay Sita Abatayo. Ito yung manok na nanggaling sa kanya. Laki na. At kay Wing Wing Abatayo Lihay-Lihay. Ma'am Wing Wing Abatayo Lihay-Lihay. Yan yung bagong dating naman natin. Manok. Sana ba yun? Kabila. Adun sa kabila. Ito naman yung ating bagong baba na sisiw. 12. Pero ngayon 10 na lang. At ito naman yung makulit nating manok na nakasunod lagi. Special, ika nga. Dahil sa napila ito mga ka-dreamers. Tapos kinulong ko ng 3 gabi. Nang ibalik ko doon sa kanyang inahin ay hindi na kinikilala. Kaya ang ginawa ko parang adoption. Doon na namin pinapatulog ni mama. Minsan katabi ko, minsan naman si mama. Kaya sumusunod, dito po siya sa tao. Pero di siya gano'n lumaki dahil sa yung mga kasabayan nito ay sobrang laki na po talaga. Kakaiba yung paglaki ng manok kapag nalimliman, ika nga. Yung init ng kanyang inahin ay yun ang nagpapalaki po sa mga sisiw. Mabilis. Dahil ito, isa lang, nakakulong, matagal po siya lumaki. Pero malaking lahi po ito. Ito yung inahin niya mga ka-dreamers. Ito yung kasabayan niya. Ito yung inahin niya. So, ito naman yung mga kapatid niya. Kakaiba. Kung magkakaroon ng comparison, yung inalagaan ng nanay, yung nilimliman ay mas malaki po siya. Nakakaali pag masdan. Nakakawala ng pagod kapag yung mga alaga mo ay nakikinig sa'yo. Ito. Kapag pumupunta kami ni mama doon sa aming ginagawa, sa aming pagsasaka, pagbubungkal ng lupa, nakasunod po siya. Kapag inatake naman itong mga kapatid niya, ay dito. Lumilipad siya, dito siya lumalapit sa amin. Nagpapatulong. Kasi hindi niya kaya. Yan. So shoutout po sa mga kapitbahay natin diyan sa Balacan, Salug, Sambuanga del Norte. Yung binanggit kong mga pangalan, meron pang 2. Tatanungin ko muna kay mama. Sa susunod, babanggitin ko yung mga pangalan. Ito naman, galing kay Soccer Flores. Mula doon sa Tambalang Dos. Yung ating manok na to, yung magandang lahi, yung malalaki. Kaya salamat sa Diyos dahil sa mga kapitbahay ay yan, dumami yung ating mga alaga, mga ka-dreamers. Tapos yung kanyang binigay uli, yan, yung kulay itim. Yun yung balbasin. Sa Cebuano terminology, bungotin. Balbasarado. Malaking lahi din na manok yan. Bago ko makalimutan pala, yung isang manok natin malayo ang pinagmulan yan. Mula pa doon sa Sambuanga del Sur, yung nakadalawang baba na. Ito yung lahi niya. Unang hiniwalay ng inahin. Tapos yung bagong nangitlog kay sa tiyuhin ko. Kay Johnny Abatayo Buhali. Yan. Saan lugar yun Mula doon sa Kayamkam, Sambuanga del Sur. Ang layo na pinanggalingan natin ng manok na yan. Pero, ang galing Ang galing tala ng sisiw yung ating inahin. Yung mula kay Tio Juni. Yung talagang walang nalalagas. Kaya yung manok na yon, yung inahin na yon ay palahian ko natin ng mas marami. Buo! Walang na-damage po. Yung pangalawa naman ay nagkaroon tayo ng lagas, 2 dahil sa aksidente. Yung isa naapakan ko, yung isa naman naipit doon sa ating, dahil sa nakatali yung ating inahin. Dahil sa nagpunla po tayo ng kamote crops. Kaya nagkaroon ng damage. Pero maliban doon, napakagaling ng manok.
Kaya yun yung magandang palahian. Yung ganito kalalaki mga ka-dreamers, yan yung perfect na kapunin sana. Kaya lang wala pa tayong gamit para doon sa ating kapunizing set para sa mga kandang. Na siyang in the future to come, siya yung mag-aalaga ng ating mga sisiw. Papakita ko sa inyo kung paano magkapon ng manok, tandang. Wala pa akong gamit. Improvise pa tayo sa hinarap. Ito sana, ganito kalalaki. Ito yung tamang-tama kapunin na mga manok. Sayang, wala pa tayong mga gamit. Pero abangan nyo, basta bibigay ko sa inyo yung update kung paano magkapon ng mga manok. Magaling pa mag-alaga, mag-akay ng sisiw kaysa mga inahin. Yun yung mas maganda ron. Yun yung mga natutunan natin sa agriculture. Nung nag-aaral po tayo ng high school, ay i-adapt po natin dito ngayon sa ating farming program tungkol sa livestock. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangitain panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yan mga ka-dreamers, tulungan niyo po ako. Share ko yung aking mga videos sa mga baguhan dyan. Ayun po natin kalimutan mag-subscribe, follow sa aking channel, Dreams Visions TV. Yung aking mga videos ngayon ay tungkol sa farming, agriculture. Yan, kasama yung ating mga livestock. At abangan niyo po yung ating pinaka-main content tungkol sa aking mga pangitang panaginip ayon sa Biblia. Mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Yan. So, magbibigay po ako ng update sa ating karaniwang ginagawa ng mga ordinaryong magsasaka. Yan. Yung wala tayong mga makinaryang gamitan, ordinary talaga kung paano magsaka. Kasama dun yung ating pag-aalaga ng ating mga livestock. Kaya tulungan nyo po ako. Malaking bagay po sa akin yung inyong panunood. Tapusin po natin yung ating videos. Then, i-share po natin. Mag-comment din po kayo. Salamat sa Diyos. Kahit paano, nakausad na tayo. Yan, dahan-dahan. Yung ating mga manok, dahan-dahan na po siyang lumaki na pinamigay, binigay sa atin. Tinulungan tayo ng mga kapitbahay para makapagsimula sa ating layunin tungkol dito sa local farming program, livestock, dahan-dahan ay ito, nakikita na natin. So, yung mga pangalan na hindi ko nabanggit, tatanungin ko ulit kay Mama, yung mga pangalan tapos yung apelyido, yan. So, yung mga nagbibigay sa atin ng mga manok ay mula doon sa taga Balacan, Salug, Zamboanga del Norte at dyan sa Tambalang, Dos, Salug, Zamboanga del Norte. Yan. So, yun yung mga lugar na yan, yung dalawang barangay, yun yung tumulong sa atin para makausad.